Welcome sa ating video. At sa video na ito ay nagawa ko ng something na alam ko nang gawin. Di ko alam kung maganda boses ko dito kasi ang karapi at saka iba talaga yung dating ng phone mic. Mas ibang iba siya compare sa gumagamit ka talaga ng actual na mic. Yan. Okay lang ata. Sana okay lang sa inyo yung voice quality. So, yan. Open na tayo ng laro. At susubukan natin. Ay papakita ko sa inyo paano siya gawin. Yung matagal ko nang alam. Ito yung bahay ko nung nakaraan. Pero mag-start tayo ng flat para i-demo ko yung natutunan ko na something redstone ba yun or something. Basta i-demo natin kung paano siya gawin. Ngayon, hanapin muna natin yung flat at creative. Make sure na creative. Then, wait tayo dito. Medyo matagal. Ang tawag ko sa gagawin ko ay yung side entrance, sa hidden room on side. So ganito siya gawin. For example, ito yung flat na surface. Ito yung flat na surface. Wait lang. Ano yun? Tapos mayroon siyang gilid. Ganito lang muna yung demo natin para madali natin makita yung mechanical dun sa likod pag ginawa na natin. Kailangan natin sticky piston, lever, at redstone dust. At ito, repeater, and then ito, redstone dust. Una natin gagawin, kulang pa na ingredient, yung wooden treasure plate. Basta plate, hindi ko ma-search. Hanapin na lang natin. Ito ang plate. Naman. Ito na. Let's go. Ilalagay natin yung plate dun sa likod. Dito sa likod yung plate. And then may papasok na hahatak. Ito ata. Maganda kung dito na lang. Then, bubuto.
Mukhang mag-iiba tayo ng lugar. Bale, doon natin simulan. Nga pala, bago lang ako dito sa YouTube at hindi naman ako ganun ka-popular. So, gusto kong humingi sa inyo ng support at yan para improve yung channel ko. Ayun. Ito na yan. Then ito, always active to. Kaya maglalagay lang tayo ng repeater ay ng redstone dust na pabaliktad yung power output. Dapat always active lang siya. As you see, nilagyan ko ng redstone sa baba, kaya always active siya. Ngayon, nakaganyan siya. What? Always active ata dapat to. Damn. Wait lang. Dito natin ilagay. Ayan, okay na. Always active na siya. And then, lagyan natin dito ng shortcut. Tapos, lagyan ng papunta dito. At i-access natin tong dito. Lagyan mo na ng ganyan. And then, yan. Okay na. Ngayon, para mabagot tong power neto, kailangan malagyan dito. Kasi pag binago mo to, for example, level, magbabago yung Ngayon, naka-inverted yan. Naka-on yan. Pero pag pinower up mo to, yung redstone signal dito, magiging siya, magiging baliktad yung magiging off. And then ngayon, tatry natin pag tinaray natin sa arrow, sa bow. And as you see, pag tinamaan natin dito sa pinaka-center, sa gilid, ay matatamaan yung pressure plate dapat. Wait lang. Wala pa bang pressure plate? Meron. Pero may pagkakamali tayo. Hindi pa natin na-connect. Ngayon, i-connect natin siya. Kailangan natin i-remind lagi na lalagay tayo ng repeater para extend yung redstone signal. At saka dapat tama yung direction ng repeater. Hindi. Yan. Ngayon, pag nagpadala ka na ng redstone signal, gamit na itong dito, pinana mo, bubukas yan. Pwede ka nang pumasok agad pag nabuksan. Di ba? Nakapasok ka na. Pag nasa loob ka na, maglalak siya. Pag lalabas ka, bubukas siya. Tapos, yan. Tapos pwede mo nang i-hide yung mechanical niya sa labas. Pwede mo nang i-extend, lagyan ng mga halaman, lagyan ng grass or something para itago yung mechanical niya. I-screenshot natin to para may thumbnail tayo.
Yeah. Ito yung pinaka-basic as you beginner na walang alam sa Minecraft. Kasi ako nung wala pa akong alam sa Minecraft, ito yung pinakaunang mechanical thing na naunawaan ko sa Minecraft. And then ginawa ko na to sa survival, sa mga survival base na ginagawa ko. So yan. Yeah. Hanggang dito lang video natin. At i-recap natin kung ano mga ginamit ko. Redstone dust, pressure plate, sticky piston, hindi ako gumamit ng lever, bow, redstone torch, repeater, at saka grass at dirt block. Yung grass, ginamit natin yan sa pagtago dito sa layer niya para hindi mahalata na binungkal natin yung lupa. Yan. Again, super dali lang na ito gawin. Ang kailangan mo lang is redstone signal dito sa dalawang to papunta dito, at saka as you see, nandito yung inverter. Yan, naka-on yan, pero mag-off to pag nilagyan ng power signal dito. Ngayon naka-off lang to, at yung papunta yung direction, huwag niyo kakalimutan yung direction ng mga repeater. Kasi yung direction mahalaga yan, kung papunta dito o pag ganun. Kasi pag binaliktad mo yung repeater, pwedeng hindi gumana, pwedeng hindi, pwedeng matrap. Pero kung tama yung ano nung repeater, kung tama yung ano ng repeater, gagana siya. Yan. So, yeah. Ito na ang pinaka super dali na base entrance na nagawa ko. Super dali lang siya. Kung beginner ka sa paglalaro ng Minecraft, kayang-kaya mo to gawin. Super dali lang siya talaga gawin. Para sa mga beginner sa Minecraft, pwede nyo itong gawin. And then yung loob, pwede nyo nang i-design yung base. Pwede na kayong gumawa ng small na room sa loob. At expand pa yung base at gumawa ng mga furnitures, mga complex design, at mga ilaw at mga importanteng bagay na ilalagay nyo. Ayan. And then nakagawa na kayo instantly ng base. So yeah, we did it. Dora, we did it. We did it. It's functioning. The base is functioning. So yun. Ganun lang siya kadali gawin. Hindi ko masyadong magawa siya sa Infinite World ko kasi masyadong malaki yung chunks, then sobrang naglalag talaga ako sa mga world na malalaki. Yun. Dito ko lang siya nagawa sa flat, which is, hindi naglalag. So, sige. Hanggang dito na lang yung video natin.
Kung nagustuhan niyo ng video na to, mag-like and subscribe kayo. At, you know, hanggang sa panonood.